Bago po tayo magsimula, ay huwag mo munang kalilimutan na mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga weather news sa Pilipinas. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility kanina alas 7 ng umaga ang minomonitor po natin na low pressure area. Huli itong namataan kanina alas 3 ng hapon, 940 kilometers po sa silangan ng Southern Luzon. At base po sa ating analysis, mataas pa rin ang tsansa na ito yung maging isang tropical depression or mahinang bagyo sa susunod na 24 oras. So kung mapapansin po nila, bahagyan antala yung pagiging bagyo nitong low pressure area dahil dun sa kakulangan po ng ulap at pagiging exposed nung circulation center nito na tinatawag. At sa ngayon po, yung low pressure area, yung buntot nito nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang areas ng ating bansa. Kabilang na dyan ang Bicol Region, Eastern Visayas at lalawigan ng Romblon, kung saan overnight, posible po ang mga kaulapan at may chance ng mga light to moderate with at times heavy rain. So mag-ingat na po sa banta ng mga flash floods or landslides. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Visayas, ganyan din ang buong Mindanao at lalawigan po ng Palawan, we're expecting na magiging maulap for many times simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Sasamahan din po ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may areas po ng Palawan, western portion of Visayas and Negros, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Sorsogon and Bangsamoro Region, may madalas na malalakas na ulan na maaaring magdulot ng flash floods or landslides. Yan po ay epekto naman ng southwest monsoon or hanging habagat. Habang dito naman sa natitirang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila, simula po ngayong hapon, bahagyang maulap or minsan maulap naman ang kalangitan at sasamahan lamang po ng mga pagkulimlim at mga localized thunderstorms o yung mga usually pag-ulan na nagtatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Base po sa latest tropical cyclone potential forecast po ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin ang potential na bagyo west-northwest or heading towards dito sa may northern Luzon pagsapit po ng Friday hanggang Saturday. So nakikita natin yung direktang maapektuhan po nitong weather disturbance na tatawagin nating Quiapo ay itong Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley at posibleng mahagip din po itong ilang areas ng Central Luzon at yung northern portions ng Quezon and Bicol Region. So makakaranas po ng mga minsan pabugso-bugsong hangin yung ating forecast for this potential po na magiging bagyo. Natatawagin po natin bagyong Quiapo ay hanggang tropical storm category. Pagsapit po dito sa may malapit sa may Cagayan at inaasahan po natin na magtataas tayo ng hanggang wind signal number 2. Ang natitirang bahagi ng Luzon, ganyan din po ang Visayas and Mindanao, sa paglapit nitong pre-Quiapo ay we're seeing na magkakaroon din ng mga pag-ulan dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat na maaaring magtagal po hanggang sa araw ng linggo kung saan papalabas ng PAR ang potential na bagyo. So we're seeing na magkakaroon din ng mga malalakas na ulan, lalo na sa may areas po ng Mimaropa, Western Visayas, inulit natin itong Negros Island Region, pababa ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, and Sorsogon. Pagsapit po bukas, araw ng Huwebes, that's July 23, malaking bahagi pa rin po ng Southern Luzon ang magkakaroon ng maulap na kalangitan dahil po yan sa trough o yung buntot ng low pressure area na potential na bagyong Quiapo. We're seeing na itong Bicol Region by tomorrow magiging maulap pa rin ng kalangitan, gayon din ang Marinduque, Romblon, Quezon at Mindoro provinces. Sasamahan din po yan ng mga light to moderate rains in general sa umaga, hindi po ito tuloy-tuloy at pagsapit ng hapon hanggang gabi, mas lalakas pa mga pag-ulan or mas dadalas pa ang mga thunderstorms. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, by tomorrow, asahan naman ang bahagyang maulap at minsang maaraw na kalangitan, lalo na po dito sa may kanlurang parte ng Northern and Central Luzon. Habang pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, maulap na ang kalangitan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, ngayon din ng Aurora, at dito rin po sa may Calabarzon, even dito sa may Metro Manila, at mataas na rin ang chance ng mga light to moderate with the times heavy rain. Sumula po yan hapon hanggang gabi. So make sure po na kung lalabas po tayo ng bahay bukas, magbaon ng payong. Sa Metro Manila, ang temperatura bukas mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa may Baguio naman po mula 17 hanggang 25 degrees. At bago magkaroon ng mga cloudiness sa may Cagayan, maglalaro ang temperatura from 25 up to 37 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa may Palawan, gayon din sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, apektado na po ng southwest monsoon or hanging habagat ang malaking bahagi at unti-unti pa rin itong lumalakas dahil unti-unti nga lumalapit ang pre-Quiapo. So nakikita natin pinakamalalakas ang ulan dito po sa kanlurang parte po ng Palawan, maging dito rin po sa may Western Visayas, inuulit natin Negros Island Region, madadalas yung mga pag-ulan at minsan pabugso-bugso hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula,
Bangsamoro Region at Soxargen. Madalas tayo magtataas dyan ng mga rainfall advisories or even heavy rainfall warnings. Kaya't patuloy na mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang at some point by tomorrow, itong natitirang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao, cloudy skies at may chance na din po ng mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. So mag-ingat din sa banta ng baha at landslides. Temperatura natin sa Metro Cebu and sa Metro Davao hanggang 31 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan within the next 24 hours, wala naman po tayong nakataas pa na gale warning or banta sa mga delikadong alon. However, unti-unti nang umaangat yung mga pag-alon natin dito sa may Palawan at sa may Mindanao. Yan po ay dahil pa rin sa habagat. At posibleng pinakamataas nga yung 2.5 meters dito po sa may baybayin ng Surigao del Sur and Davao Oriental. So pinag-iingat natin yung ating mga small sea vessels doon, lalo na kapag may mga thunderstorms kung saan tumataas pa ang mga pag-alon. Other areas, kagaya dito sa may Visayas and the rest of Southern Luzon, hanggang 1.5 meters po yung pinakamataas na mga pag-alon. Habang dito pa sa may mainland Luzon, asahan naman yung 0.5 hanggang 1 meter na mga wave height. Medyo banayad pa naman po, no? Pero asahan sa paglapit ng weather disturbance na magiging bagyo nga, pagsapit po ng Thursday hanggang sa Saturday, ay posibleng matataas na yung mga pag-alon, lalo na dito sa may Northern Luzon, sa may baybayin po ng Aurora, down to Quezon and Camarines provinces.